Ito na mga kabasketball, NBA dream ng ating pambatong si Kai Sotto, paano nga ba makakaapekto sa ating Gilas Pilipinas? Yuki Kawamura bumaba ng triple ang sahod dahil sa kanyang NBA dream at New Zealand All Blacks hindi na makatulog sa rematch nila ng ating Gilas Pilipinas. Sa pinakabagong update ng New Zealand All Blacks sa kanilang official accounts sa Instagram ay ibinalita nga nito na mabilis nang nauubos ang mga ticket sa magiging rematch ng New Zealand All Blacks sa ating Gilas Pilipinas. Nagaganapin sa kanilang home court diyan nga sa New Zealand. Paniguradong maraming mga Pinoy basketball fans na nasa New Zealand ang susuporta sa ating Gilas Pilipinas na kailangan ng ating national team, especially kontra sa gigil na makabawi na New Zealand, no? Hindi na sila makatulog dyan mga kabasketball. Pangalawang post na nila yan na iniimbitahan nila itong mga Pinoy basketball fans na panoorin yung kanilang magiging rematch. Mabuti na lang mga kabasketball at makakapaglaro pa rin lahat ng mga players ng ating Gilas Pilipinas. Siyempre yung mga hindi yung mga injured, no? Diyan nga sa darating na February sa 2025 kontra sa New Zealand na posibleng magbago sa mga susunod na taon kung papalarin especially ang ating pambatong si Kai Sotto na makapasok na sa NBA sa susunod na taon. Hindi na kasi magiging madali para sa ating national team na kunin o paglaruin itong ating pambatong si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas, especially sa mga qualifying tournament gaya ng FIBA Asia Cup qualifiers, 'di ba? Pati ng Olympic qualifying tournament, dahil hindi naman humihinto ang NBA para magbigay daan sa mga FIBA tournaments gaya ng ginagawa ng halos lahat ng mga basketball league dito sa Asia. At ang malaking tanong mga kabasketball ay kung makakabuti ba para sa ating pambatong si Kai Sotto ang isang NBA two-way contract gaya ng kontrata ngayon na mayroon sa Memphis Grizzlies si Yuki Kawamura na dating teammate niya doon nga sa Yokohama Big Horsers. Bukod kasi sa mas maliit, no, triple po mga kabasketball yung ibinaba ng sahod ni Yuki Kawamura diyan sa Memphis Grizzlies, no, kumpara doon sa expected na sasahurin niya sa Yokohama Big Horsers. Kasi ayon sa source natin mga kabasketball doon sa Japan, ang estimated na sahod ni Yuki Kawamura sana, no, sa Japan B-League ngayong taon ay $1.5 million. Pangatlo siya, number 1 si Yuta Watanabe, pangalawa si Josh Hawkinson, yung naturalized player ng Japan. Si Kai Sotto naman, ang estimated na sahod niya, no, para sa taong ito sa Koshigaya Alphas, kasi ang offer sa kanya na nakuha kong impormasyon nung nakaraan bago siya pumirma, $600,000 hanggang $900,000. Hanggang doon lang ako, hindi ko tinanong kung bumaba ba o tumaas ba. 'Di ba kasi offer 'yan eh. Maraming nag-offer mga kabasketball na mga Japan B-League team diyan nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Mas di hamak na mas malaki pa rin yan kesa sa isang two-way contract. Pero hopefully ay makakuha ang ating pambatong si Kai Sotto ng isang standard contract para doon talaga siya sa NBA maglalaro, no? Especially kung kailangan talaga siya bilang sentro ng kupunan na yun, kasi si Victor Wembanyama nag-aalimaw na, no? Saka yung ibang malalaki dyan nga sa Japan B-League, dahil kung sa NBA G-League lang din siya paglalaroin gaya ng ginagawa ngayon ng Memphis Grizzlies kay Yuki Kawamura, parang mas mabuti pa yata na manatili na lang muna sa Japan B-League etong ating pambatong si Kai Sotto, magpalakas at the same time makakapaglaro siya palagi sa ating national team, kasi kailangan siya ngayon mga kabasketball hanggang sa makakuha siya ng magandang kontrata sa isang NBA team. Pero kung history lang yung habol natin mga kabasketball, kahit two-way contract ay hindi malabong maabot na ng ating pambatong si Kai Sotto yan sa susunod na taon. Hanggang dyan mga kabasketball, anong masasabi mo? Maraming salamat.
at God bless sa inyong lahat.